Donald Trump and Joe Biden naturally gravitate toward... Ayan na nakagad. Dahil napahiya, meron kagad na pagtatanggol. The way that all of these major dignitaries are huddled around President Trump, and you see the way that he is shaking their hand, there you go, right there. That's the center of the world right now as it plays out live. Ng kanyang mga sundalo, wala siya. Tila nga daw yata walang kwenta nato rin ang presidente ng Pilipinas, ama ng bayan, hindi nakikiramay sa pobreng tao doon sa mga mamamayan kasi hindi naman yan dumaan sa mahirap na buhay. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano meron? Kapapasok lang ho, anak ng tipaklong napahiya ang mama. Grabe. Kung makikita nyo lang, sagad-sagaran. Sagad-sagaran talaga. Kung ito ang mapapanood nyo araw-araw, masasabi nyo na walang kakwenta-kwenta ang namumuno. Bakit? Hindi pinansiyan ng mama. Bagkos ano ginawa? Dinedma ng presidente ng Amerika itong sino? Nagkita-kita. Nagkita-kita sila. Umatin ata sila ng ni Pope Gampol. Pope Francis. Pasensya na ha. Hindi tayo familiar kasi sa mga Pope ngayon . Ayun na nga. Bakit hindi pinansin? Yan ang hindi natin paalam. Kung kayo naman ang tatanungin, bakit ba? Ikaw ba naman yung kaibigan mo diba? Pinapunta sa dahig hindi mo pinigilan? Magagalit sa yung presidente ng Amerika dahil ang ginawa mo ay pagtatraidor di umano. Saan? Isang Pilipino, pinaaresto kanino? Sa ibang lahi. Ngayon, eto na. Tapos kakamay ka? Wow! Hindi pwede. Kaya siguro, inirapan siguro di umano ni Presidente Trump ito. Pero bago natin ipasok yan, like, share, at subscribe i-bell on nyo po para nakatanggap kayo ng notification. At siyempre, once na makita nyo, meron na tayo, i-like agad at i-share. Ganon. Para mas maganda ang algorithm natin. At tuloy-tuloy tayo sa pagbibigay ng update sa inyo. Diba? Para hindi naman tayo timarin, Paabutin nyo ng 500,000 views, 1 million views, ganon. Eto na. Para mas maganda, simulan na natin to. Pinalalabas ngayon ng mga loyalista na mismong si US President Donald Trump ang kusang lumapit sa mag-asawang Liza Marcos at PBM nang magtungo nga ang dalawa. Ganyan naman sila Lagi na lang pinalalabas kahit naman maling-mali yung mga kwento nila. Ang sabi ng mga vlogger, ganito gawin natin. Ganito. Palabisin natin na hindi napahiya. Ang mga vlogger, alam mo naman, kwentong kutsero na nga, kwentong barbero pa. Pagkano? Kasama ba naman sa payroll meron nagbuko sa akin yan. Marami sila. Yung isa nga, inopera ng 100,000, hindi kinagat. Bakit? Hindi niya bibenta ang kanyang dignidad. Dahil pagtapos ng eleksyon, walay na yan. Walay na yung bayad nila. Mapapangit pa yung kanilang mga... di ba? Alam niyo na, pag nasira ka na sa taong bayan, wag na natin panoorin yan. Kasi yan, ganito yan. Totoo sa totoo. Maraming vlogger na ganyan. Sandamakmak sila. Salamay ni Pope Francis. Pero sino nga ba talaga ang kanilang nakamayan? Walang iba, kundi ang dating US President si Joe Biden. Makikita naman natin sa video. Diba? Kinamayan ni BBM. Yan, Kasi paras kayo ng attitude. Bagay kayo magsama. Pero yung si Trump, never. Mamaya abangan nyo sa dulo ng video. Si Joe Biden at sandali sila'y nag-usap muna. Kinamayan pa ni Liza Marcos.
At meron pang post ang isang loyalista page. Ang sabi, US Presidents Donald Trump and Joe Biden naturally gravitate toward... Ayan na kagad. Dahil napahiya, meron kagad na pagtatanggol. Ano naman kaya sasabihin nito ni yung tagapagtanggol ni Ander? Ano naman kaya pag nakita niya ito na sandamakmak na batikos ang aabutin? Kaya pa kaya pagtanggol, halata na makita hindi pinansin sa video. Ano na naman ang reason? May reason na naman. Baka sinabi lang na hindi lang napansin kasi busy. Si Trump, ganun ba yun? Anak ng tipak. Our very own President Bongbong Marcos. Wala sikat talaga. Ang tugon ni Maharlika. Ha ha ha. Ito na ang fake news ng mga trolls ni Vangag Satanas. Totoo yan. Use the word gravitate in a sentence. Si Ngagva at Satanas ay natural na mag-gravitate sa kaplastikan at kabulukan na parang kalawang na kusang dumidikit sa target nila. Ayan na ang optics photo ng mag-asawang Bangag kay President Trump. Sulit na ang pera ng bayan na ginastos ni Bangag Satanas dahil may picture na ang mga mag-asawang julol. Samantala sa magkaibang anggulo mula sa mga video ng iba't ibang mainstream media sa ibang bansa. Lakihan natin mga kasama para makita nyo naman. Para mapansin nyo na talagang isnab. Hindi ho pinansin. Baka mamaya sabihin pinansin naman. Kaso nga lang, umiwas kagad si yung sino na mumuno ngayon. Bigla nga napaupo ang mama Gusto nyo makita yung malinaw na video? Pagkatapos nila, papakita ko sa inyo. Kitang-kita na hindi pinansin at inisnab si Bongbong Marcos ni US President Donald Trump. Magkaiba sa ipinakita at ipinagmamayabang ng mga loyalista na kusang lumapit daw si US President Donald Trump sa mag-asawang Liza at BBM. Umupo na lang ang mama. Hindi pinansin nagmukhang kawawa. Aba. Kita nyo naman, nung nakipagkamay si President Trump doon sa isang mama, lumayo na. Lumayo na! Sigat yan ba? Lumayo na. Para rin. Ayokong kamayan. Siguro sa isip-isip niya, naku, huwag na natin kamayan yan. Isang yan. Tuloy pa natin to. Ilang humusga mga kasweet. Heto, tuluyan ang umalis si US President Donald Trump. Diba? Umalis? Hindi man lang nakamayan ni BBM. Diba mga kasweet? Ano ang masasabi ninyo? Tila dito lamang nasasayang... mamaya, bibigyan natin ng survey. Pero ipapasok ko muna ito. Mas maganda yung malinaw sa malinaw, ha? The way that all of these major dignitaries are huddled around President Trump, and you see the way that he is shaking their hand, there you go, right there. That's the center of the world right now as it plays out live on television. To your point, President Zelensky is there, I believe, although I haven't seen him in the various... feeds and shots that we've been given as the president greets many of these other leaders. I haven't seen President Zelensky yet. There's been this speculation about whether the two would talk at all, Robert. Yeah, there has been. I mean, President Zelensky has said publicly that he would like to have a conversation with President Trump about the war in Ukraine, and the president... Balita ho yan international news ang nagbalita. Walang edit, walang fake news. Hindi naman talaga pinansin. Nakita nyo naman, di ba? Hindi talaga pinansin. Sabihin natin hindi napansin. Pero ganun pa man, bakit? Sino ba kasi? Kung hindi siya pinansin, hindi siya kilala. Ganun lang kasimple yun. Talagang hindi siya gustong pansinin. Dito tayo magsasurvey, mga kasama. Pero tuloy muna natin. Our own Kelly Meyer even asked President Trump directly this week if he had any intention of meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky and didn't really give a firm answer either way to that one. So it remains to be seen if you're going to be having anything of the kind when it comes to diplomacy between those two heads of state. He did mention that he'd like to speak to Giorgia Meloni, the Prime Minister of Italy, who that is significant because of all of the European leaders. It seems as though that President Trump has the closest relationship with her, of those members of the EU.
Yun na. Medyo maliwanag. Dito ngayon tayo sa survey. Para mas maliwanag at maayos tayo, ano ang palagay nyo? Napansin ba ni President Trump ito o hindi? Ito mo sa comment section. Tanong number 2. Ano sa palagay nyo? Hindi ba talaga pinansin at inis na ba talaga itong nakaupo ngayon? Yan ang sagutin nyo. At tanong number 3. Talagang walang interest si President Trump napansinin ang yung dalawang tao na nakikita nyo sa video. Yan, kung meron kayong kagustuhan at komento, i-type nyo lang sa comment section para mabasa natin at mapag-aralan natin kung ano yung mga sinagot nyo. Samantala, tuloy natin to. Pera ng taong bayan nakadalo sa libing ng Santo Papa, pero sa libing ng kanyang mga sundalo, wala siya. Tila nga daw yata walang kwenta naturing ang presidente ng Pilipinas. Ama ng bayan, hindi nakikiramay sa pobreng tao doon sa mga mamamayan kasi hindi naman yan dumaan sa mahirap na buhay. And that is reality. Kitang-kita naman sa video na hindi sila pinansin ni Donald Trump. Diba? Hindi nga sila nakamayan. Nasaan ang kanilang video o photos na kinamayan ni BBM si Donald Trump? May nakita ba? Wala. BBM Lisa, nakapag-photo ops na kayo kasama si Donald Trump. Maaari na kayong umuwi samantalay nagkaroon ng pagbabanta si Ted Filon sa Marcos administration. Nako, ano kaya to? Hindi nila natupad ang kanilang sinasabi o inanunsyong 20 pesos per kilo ng bigas. Dahil sa ngayon ay tinawagan niya ang DA, maging ang spokesperson, ang deputy, maging ang NFA ay hindi daw maaaring makapagsalita na kapag nangyaring hindi ito matupad ay isa lamang ang ibig sabihin nito. Nako, ano kaya ibig sabihin? Bagsak na talaga. Ganun lang ho kasimple yun. Tsaka wala na talagang gustong bumoto. May mga patutsada na naman. Anong pangalan nito? Tagalanao, First District. Kababalita lang sa Presidente Sara hingil sa naging pahayag. Naku, wag na natin pansinin yun. Alam niyo naman ang babatikusin na naman si BP Sara niyan Wala naman laging ginawa yung mga yan, mga durobo at mga bakula, kundi batikusin si BP Sara. Ito, mahigpit na kondisyon na ipinatupad sa 20 kilo na bigas. Itinakdaan ng COMELEC kasi minsan hindi minsan talagang ginagamit na, alam nyo, ginagamit na itong sangkalan para sa pamimili ng boto. Buti na lang nagkaroon ng initiate ito, ang COMELEC. Di gawin yung nararapat kung ano yung dapat gawin dyan. Pag nahuli man yan, disqualify nyo na. Ito, pasok natin to. Nagbigay man ng exemption ang COMELEC sa 20 pesos rice project ng Department of Agriculture. Hindi ito lisensya para magpakalat ng ayuda ng malaya. Tama! Mahigpit ang bili ng komisyon. Bawal ang presensya ng mga kandidato. Dapat may hiwalay pang exemption mula sa LGU at kailangang sundin ang lahat ng alituntunin o baka mauwi sa paglabag sa batas. Si Margaret Gonzalez, magbabalita. Bagamat piniyagan ng COMELEC ang exemption ng Department of Agriculture mula sa election spending ban para sa kanilang 20 peso rice project, hindi ito isang simpleng go signal. Kasama sa exemption ang disbursement ng nasa 5 bilyong piso. Pero may malinaw na mga kondisyong kalakip. Sa nilabas kasing exemption, mahigpit na ipinag-utos ng COMELEC na hindi dapat makikita ang presensya ng kahit sinong kandidato sa distribution ng bigas. Nako. Dapat ding tumpak na masunod ng mga personal ng ahensya ang guidelines. Magsumiti ng ulat kaugnay ng ginawang disbursement at sundin ang iba pang alintuntunin na nasa exemption. Ito lang ha. Paano naman yung dating nakita na namimigay ng pera, haharap-harapan sa camera? Baka pwede naman siguro boss, amo manager, Garci. Pa-disqualify nyo na yung taga Batangas. Diba? Nakita na yun gumagano ng pera 5,000 pieces. Ganon. Taga Batangas. Diba? Sino yun? Kilala nyo. I-type mo sa comment section kung sino siya. At yung nangako, titiniplihin daw. Taga Laguna naman ito. Lalaki ito Lalaki ito. Ito yung isa doon sa mga nagtatapang-tapangan sa kamera. Ano na ngayon ang papel mo? Tatalunin ka ng babae dyan. Parang may gusto akong dyan
tumatakbong gobernadora. Oh, anong pangalan? Parang Lanzones? Sola Lanzones. Aragones. Aragones. Oh, kung napupusuan nyo si Sol Aragones, bakit hindi nyo iboto, ha? Para sa akin lang ho, Gobernadora Aragones. Eto, baka mabago ang pamamalakad dyan sa, sa Laguna. Subukan nyo muna si Sol Aragones. Taga Laguna, na subscriber ko, ikwento nyo kung saan man kamag-anak nyo dyan. Baka gusto nyo lang. Ako hindi ko kinakampanya, pero gano'n na rin, ha? Oo, gano'n na rin. Kasi para naman, hindi yung manalo yung Durobo. Ayaw natin sa Durobo at ayaw natin sa basura. Palitan nyo na. Ayun lang nakikita ko, yun lang kakilala ko eh. Kaysa naman yan Durobo na yung manalo dyan, tas-tas na naman ang kabanang bayan ng mga taga-Laguna. Diba? Tuloy natin to. Ngunit higit pa rito, may dagdag pang pagbabala si COMELEC Chairman Atty. George Garcia. Ayon sa kanya, hindi sapat ang exemption ng Department of Agriculture at National Food Authority. Ang mga lokal na pamahalaan na tatanggap ng bigas at magbibigay ng subsidy ay kailangang kumuha rin ng hiwalay na exemption. Dahil ang presyo ng bigas mula sa DA ay nasa 33 pesos kada kilo at kung ito ibebenta ng LGU sa halagang 20 pesos, lumalabas na 13 pesos ang isa-subsidize ng LGU. Isang usapin ng public fund na kailangang may pasbas ng COMELEC. Tama. LGU na mag-a-avail ng 20 pesos na presyo per kilo ng bigas, sila mismo dapat ay mag-a-apply din ng exemption sa COMELEC. Hindi porket nabigyan namin ng exemption ang DA at National Food Authority ay automatically exempted ang LGU. Bakit? Kasi ibebenta po kasi yan ng mismong DA sa 33 pesos sa LGU. Pag po nagkaganon, ibig sabihin, isa-subsidize ng mismong LGU ng 13 pesos. LGU/NFA yun eh. O di dapat po, hihingi sa amin exemption yun. Hindi naman po nila binili ng 20. Binili nila ng 33 eh. Sa pamamagitan ng hiwalay na exemption mula sa LGU, malalaman ng COMELEC kung may pondo ba talaga itong nakalaan sa kanilang budget para sa pagbili ng bigas at kung may basbas ito ng sangguniang panlungsod o sangguniang bayan. Kung wala, posibleng masilip ang isyu ng illegal na paggastos ng pondo. Nako, ganyan talaga ang nangyayari. Kaya nga matatapang sila, malalakas ang loob nila gastusin dahil hindi nila sariling pera. Yan ay galing sa KAP, AIC, TUPAD. Yan yung pinirmahan ng maraming Durobo. Diba? Ginamit nila ang pondo ng bayan para sa, sabi ni Aling Ledes, sa pangangampanya. Ngayon, ang tanong, may babalik ba yan yung natapyas na? Yung pondo ng umabot na, napakalaki na nawawala pero meron pa rin pagkakatanong. May katanungan pa sa Supreme Court. Meron pa rin petition dyan. Bakit di pa rin sinasagot ng mga Durobo? Lalong-lalo na yung mga pinangalanan dyan ni Atty. Vic Rodriguez. Diba? May petition sila pahinto nyo muna yung paggamit ng pondo. Ganun lang. Gusto nyo ba maniwala ngayon kung sino ang malakas sa survey? Mapunta tayo sa Laguna. Calauan, Laguna. Calauan ba to? Hindi ko alam, hindi ako sure, pero panalo ho ang Duterte. Tinambakan itong si Bungengit. Kawawa naman. Kaya tignan nyo ang tabayanan nyo, tapusin nyo yung dulo ng video natin para malaman nyo kung sino ang nanalo sa kalye survey na ito. Kawawa ho ang inabot ng mama. Sino? Sa Bungengit. Bakit? Wala hong gusto. Hindi man lang nakakalahati ang bumoto sa kanya. Halos lahat. Team Duterte, Tatay Digong. Gusto nyo makita. Ito hindi ito scripted. Ito ay actual. Actual. Mahaba lang yung video pero hinati ko na. Umabot ng 36 minutes ho yung video ng kalye survey niya pero sa dulo ko na lang bibigay sa inyo para maliwanag. Ito. Duterte, Marcos, mga senador. Si Kuya ay Team Duterte. Survey lang. Ikaw, sir, kaninong team? Team Duterte. Tingnan nyo. Team Duterte, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43. Marcos, anak ng tipaklong. Anong nangyari? Tuloy. Mga bata pa sila pero talagang sumasali na sa survey. Ikaw, sir, kaninong team? Survey lang. Team Duterte. Ikaw, si Kuya? Duterte rin. Salamat sa inyo, ha? Ako si Kuya Jace. Ako si Kuya J Vlog sa YouTube, ha? Salamat sa inyo. Kayo lang ang sumusuporta sa mga vlogger.
Thank you very much. Bye-bye. Shout out Kalawan. Bye. O, Kalawan Laguna nga ito. Dito sa Kalawan. Kuya, napakainit. Lalong painitin natin. Kaninong team sa Mayo ang suporta? Survey lang. Ito ang totoong survey, ha? O, nilalakaran niya, buong street. O, buong... Ang dami na kasi, mahaba na kasi yung video. Tingnan niyo yung kulay pula na naka-record. Kinuha ko na siya dito sa bandang kalagitnaan. Kasi nga, talagang maabutin tayo ng 2 hours. Ha? Dito na lang tayo sa pinakamagandang sitwasyon. Ha? Kasi pag tinapos natin to, baka mamaya 2 hours abutin ng video natin, pagalitan naman tayo ng ating mga subscriber. Kuya Gus, sobrang haba naman ng Kalye survey. Oo, eto na. Ay, si Kuya pala hindi na nag-expire yung mo listahan. Siguro. Ayan si Kuya, ayaw nang bumuto na, dismaya na. Bye-bye Kuya, shout out. Mga Kuya, survey lang sa Kalawan. Kaninong team baga sa Mayo ang suporta? Team Duterte, Team Marcos, mga senador. Undecided pa, bumubuto. Undecided muna si Kuya. Bumubuto ano? Adi undecided muna. Ikaw sir, kaninong team? Bumubuto din. Undecided muna. Hindi pala. Hindi pa. Huwag nating ilista yung hindi bumuboto. Thank you. Bye-bye. Tirik na tirik ang araw mga kababayan ko. Pero tuloy lang tayo sa pag-survey dito sa Kalawan, Laguna. Shout out Kalawan. Ate, makikiabala lang, survey sa Kalawan. Ano? Kaninong team sa Mayo ang suporta? Nay, kaninong team? Team Duterte, team ni Marcos. Mga senador ba? Kaninong team? Duterte. Team Duterte. Survey lang ha. Ikaw ate, kaninong team? Duterte. Sir, baka pwedeng sumali. Kaninong team sa Mayo ang wala? Okay, bye-bye. Salamat. Mga kuya, makikiabala naman. Survey lang sa Kalawan. Kaninong team ang suporta sa Mayo? Team Duterte Marcos. Survey lang ha. Team Duterte si kuya. Ay ikaw sir, kaninong team mga senador? Team. Team Duterte. Okay. Ikaw kuya, tay, kaninong team? Wala. Survey lang yan ha. Si Kuya J Vlog sa YouTube. Thank you, thank you. Ay, grabing init talaga. Ate, survey lang. Kaninong team sa Mayo ang suporta? Team Duterte, Team Marcos? Siyempre Duterte raw si ate. Salamat. Survey lang. Thank you. Update tayo mga kababayan ha. Team Duterte. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 6 sa Marcos. 10 undecided. Ang boss ay isa. Hi, nice. Survey lang. Kaninong team sa Mayo ang suporta? Duterte, Marcos, survey lang. Mga senador, Marcos? Ha? Okay. Ate, survey lang. Kaninong team sa Mayo? Team Duterte, Marcos, survey lang. Duterte, salamat. Bumuboto ka na, te? Anong team? Duterte. Oy, salamat sa pagsali. Ikaw, sir, survey lang. Mga senador, kaninong team ang suporta mo? Team Marcos si kuya. Survey lang naman ha. Ikaw ate bumuboto na. Kaninong team sa Mayo? Ay hindi pa botante. Oy salamat kuya. Survey lang. Kaninong team sa Mayo? Duterte, Marcos, mga senador. Wala pa. Ikaw kuya. Si Kuya J Vlog sa YouTube. Marcos si kuya. Ayun. Meron na siyang wristband. Okay. Si kuya ay Team Marcos. Salamat sa pagsali. Thank you. Salamat kuya, bye-bye. Hello po, survey lang sa Kalawan, bumuboto ka na te. Kaninong team sa Mayo ang suporta? Mga senador, Team Duterte, team ni Marcos. Survey lang? Marcos si ate. Ikaw ate, kaninong team? Survey lang naman yan, huwag tayo mahiya. Wala. Ikaw ate? Hindi ka bumuboto? Hindi botante. Ikaw ate, kaninong team? Duterte si ate. Survey lang, huwag tayong mahiya mga kababayan ko ha. Para sa Pilipinas yan. Ako si Kuya J sa YouTube. Salamat po.
Kuya, makikiabala lang, survey sa Kalawan. Kaninong team baga sa Mayo? Team Duterte, Marcos, mga senador. Survey lang naman yan. Kaninong team? Team Marcos, si Kuya. Survey lang naman yan. Ikaw, Kuya, kaninong team sa Mayo? Ang suporta mo, bumuboto ba? Team Duterte, si Kuya. Survey lang. Nay, kaninong team sa Mayo? Team Duterte, Marcos. Survey lang. Mga senador, kanino ang suportan nyo, mga team? Oh, si tatay ay Team Duterte. Huwag tayong mahiya para sa Pilipinas. Ikaw, ate, kanina? Team Duterte. Ay, yung isa bumuboto? Ah, hindi ko. Ikaw, ate, kanina, bumuboto ka? Ah, hindi pa. Ay, sorry. Mga ate, sorry. Ikaw, nanay, wala pa. Okay, wala pa si nanay. Salamat sa inyo. Ate, kaninong team sa Mayo? Duterte, Marcos? Team Duterte. Survey lang naman sa Kalawan. Kuya, survey sa Kalawan. Duterte. Mga senador yan, sir, ha? Ate, sa Mayo, kaninong team? Duterte. Ah, kaninong, nay? Si nanay ay Marcos. O, ito na, nay, kaninong team ka sa Mayo? Marcos, si nanay. Nay, shout out. Bumuboto ka na? O, kaninong team sa Mayo? Duterte. Survey lang, ha? Sana maubos ang palamig. Ate, bumuboto ka na? Kaninong team sa Mayo? Team ni Duterte, ni Marcos. Duterte. Ay, si ate. Hello, ate. Shout out. Kaninong team ikaw? Mga senador. Huwag tayong mahiya para sa Pilipinas. Kaninong team? Team Duterte, si ate. Napakainit. Painitin natin lalo. Ate, kaninong team ikaw sa Mayo? Wala pa? Team Duterte, Marcos. Ay, pero bumuboto ka, te. O, undecided muna. Undecided. Mga kuya, survey lang sa Kalawan. Kaninong team sa Mayo ang suporta? Mga senador, Team Duterte, Marcos. Team Duterte, huwag tayo mahiya para sa Pilipinas naman yun. Di ba, sir? Ano? Kaninong team? Mga senador? Wala pa. Undecided pa. Pero bumuboto, ano? Undecided. Undecided pa. Okay. Ikaw, sir, kaninong team? Wag yung hindi bumubuto. Ay, salamat mga kabayan ko. Survey lang. Sir, sa Mayo, kaninong team ang suporta mo? Team Marcos, si Kuya. PDP, Team Alyansa. Salamat, Kuya. Shout out, Kalawan. Magandang hapon. Ako si Kuya G sa YouTube vlog. Haba ng survey niya, pero talagang ibang klase ho yung suporta ng ating kababayan dyan sa Kalawan. Kalawan ba? Kalawan sa Team Duterte. PDP line. Naku po, yan ang sinasabi natin eh. Kuya, makikisurvey lang. Bumubuto naman na siguro si Kuya. Kaninong team sa Mayo? Team Duterte, Marcos, mga senador? Si Kuya ay Team Duterte. Ikaw, Kuya, kaninong team? Duterte rin. Pasensya na't ako'y nakakaabala sa pagkain nyo. Ikaw, Kuya, bumubuto ka? Hindi pa. Okay. Ikaw, ay, mga bata pa to. Hindi pa bumubuto. Ay, shout out sa inyo, mga Ate, survey lang sa Kalawan. Kaninong team kayo sa Mayo? Duterte, Marcos. Hi, ma'am. Survey lang yan. Shout out na lang. Thank you. Ipag ni Kuya Ay, bumuboto na ba kayo? May survey sa Kalawan. Kaninong team sa Mayo? Duterte, Marcos. Survey lang. Duterte. Si ate. Pero bumuboto, ha? O wag nating ilagay yung hindi bumuboto. Si ate ay Team PDP Duterte. Salamat. Thank you. Kuya, survey lang sa Kalawan. Kaninong team ang suporta mo? Mga senador ni Digong o senador ni Bongbong? PDP Alyansa. Team Duterte. Ikaw, Kuya, bumubuto. O kaninong team? Duterte. Uy, salamat sa suporta, kabayan ko. Ate, bumubuto ka na? Kaninong team sa Mayo ang suporta? Duterte, si ate, dagdag na. Nambakan. Oh, yan o. Shout out, ate. Sige, pili ka na, ate. Ubusin mo paninda ni Kuya. Kuya, salamat. Ate, survey lang sa Kalawan. Kaninong team ang suporta ni nanay sa Mayo? Team PDP Duterte Alyansa ni Marcos? Survey lang naman yan, nay. Pero bumuboto kayo? Undecided muna si nanay. Sige, ilagay natin si nanay sa undecided. Nanay, thank you very much. Update tayo. PDP 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60.
65, 69. Tapos, 12 Tambak mga kasama. Marcos. Ay, paano hindi tatambakan? Makakahabol pa, hindi ka nakakalahati. O, 12 pa lang. O, hindi na natin tatapusin dito yung hanggang dulo. Gusto niyo ba tapusin natin kung ilan? O, ito. O, yung bilang ha. O, tingnan natin. 80 plus 4 equals 84 po. Ang nagsabing... 84! Tapos 12, hindi nagbago yung 12. Anak ng tipaklong. Ano gagawin natin dyan? Kaya naman pala, gawa-gawa na ng paraan. Gumagawa na sila ng 20 kilo bigas. At yung nagpapakalat ng mga peking survey sa mga bulagir, sa mga stream, sa mga, ano ba yun? Yung mga Asia post, mga ganon. Ay, sandamakmak pala na. Walang boboto sa kanila. So, eto na lumabas sa resulta. Tambak. Tambakan Team Calcians, Malansa, yung alyansa sa Kalawan, Laguna. O hanggang sa muli mga kasama ha. Sabi ko kasi magbibigay ako sa inyo ng magandang upload eh. Diba? I-like nyo agad yung video at i-share. Hanggang sa muli. Bye-bye.